Good morning po sa lahat. So tayo po'y tumayo at maghanda ng ating puso, ng ating sarili sa pagpupuri sa Panginoon. So tayo po ay patuloy na nagkakatipon sa bawat araw ng linggo. Ano po yung purpose natin para tayo ay... Nako, hindi pa kumain ng breakfast. Ano po yung purpose ba tayo nagkakatipon ng Sunday? Yun, tayo po ay sumamba. At yung pagsamba, ilalarawan natin na mayroong iglas, mayroong kagalakan, mayroong excitement. Excited na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Yes! Palakpakan po natin ang Lord. So, basahin ko lang po ang isang talata. Nasa aklat din ng Hebreo. So, itong talata na ito ay pagpapaalala, bakit nga ba tayo nagwo-worship sa ating Panginoong Jesus? Sabi kasi nung song, it's all about you, Jesus. Pero ito po, napakaganda ng talata na sinabi sa Hebreo 12. O Hebrews 12 verse 2. Doon ko na lang po simulan. Looking to Jesus. Sino si Jesus? The founder and perfecter of our faith, who for the joy was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Hindi naman nanatiling patay ang ating Diyos. No? Talagang sa kanyang muling pagkabuhay, ito ang nagbigay ng katagumpayan. Kaya nagkakaroon ng kabuluhan ng ating pagsamba dahil nagtagumpay ang ating Diyos. Kaya naman nararapat na ang Panginoong Yesus ang siyang maging number 1 na dahilan bakit tayo ay sumasamba. Sige po, tayo po'y magpuri sa Panginoon. Amen. Let's clap our hands. Pwede mo bumalawang palaka? Yan. Let's sing. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my thoughts.
give a round of applause para sa Panginoon. Hallelujah. So kung hindi ang Panginoon, walang saysay ang ating pagpupuri. Tama po ba? Kaya tayo nagkakaroon ng sigla, ng patuloy na pagsamba. Bakit tayo nagiging hopeful? It's because of Jesus. Bakit tayo nagkaroon ng salvation? It's because of Jesus. Bakit tayo nagpupuri? Ito ay natatanging para sa pangalan ng ating Panginoon. And before we sing yung new song, maaring bago sa pandinig, pero sabi sa Philippians 2, verses 9 hanggang 11, therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. So nararapat lamang na ibigay natin ang ating pagsamba sa ating Panginoon because He deserves our worship and praises. Sabi din ng Panginoon, be holy for I am holy. Kaya nawa, yung pag-awit at pagbigkas ng mga liriko, mga awitin na to, maging meaningful sa heart natin. Kasi yung Diyos na sinasamba natin, sakdal sa kabanalan. Kaya nararapat lamang na tayo ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya. Hallelujah. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Once again, 1,000 generations. 1,000 generations falling down, you deserve it, O Lord, to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Yes, your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. All creation's cry,
nga, Panginoon, na hindi sapat ng salita to express yung worship ng bawat isa. And hindi rin po enough ang salita para ilarawan kung gaano ka makapangyarihang Diyos. Kung sino ang aming Panginoong sinasamba. At kung papaano ang bawat isa ay nagkaroon ng pag-asa, ng kaligtasan, sa pamamagitan ng aming Panginoon, ang matatag niyang pangalan ng makapangyarihan sa lahat. Ang banal na Diyos. Kaya Panginoon, tulungan mo po ang iyong iglesia na patuloy, O Diyos, na hindi lamang namin awitin ang mga awitin na to. Yung mga lyrics na to, yung ganda ng lyrics na to, Panginoon. But Lord, yung buhay ng anak mo, tunay nga, Lord, na maaninag yung katangian mo sa buhay ng bawat isa. For we know that you are a holy God. And help us, Lord, to live a holy life that will bring honor and glory sa natatanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoon. Lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Purihin ka, O Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, let's open our Bible. Napapagpala po ba tayo ng mga awitin para sa Panginoon? Higit sa lahat, nawa na bless din natin ng Lord. Kasi tayo ay patuloy na nagtataas ng ating mga tinig at papuri sa Panginoon. In this time, as part of our worship, let's open our Bible. Since tayo po ay nagsiselebrate din ng Mother's Day, so magandang talakayin po ito na ating aaralin for today. Sa Genesis chapter 17, verses 15 hanggang 19. So, salitan po tayo ng pagbabasa since hindi naman po sobrang habang ating mga babasahin. So, simulan ko po sa 15 and then kayo po and then ako po ulit. And God said to Abraham, As for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. 16, kayo po? I will bless her, and moreover, I will give you a son by her. I will bless her, and she shall become nations. Kings of people shall come from her. 17, and then Abraham fell on his face and laughed and said to himself, Shall a child be born to a man who is 100 years old? Shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? 18, kayo po? And Abraham said to God, Oh, that Ishmael might live before you. Verse 19, sabay-sabay po tayong lahat. God said, No, but Sarah, your wife, shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him. So ang Diyos po ang patuloy na magpala sa pagkabasa ng kanyang banal at buhay na salita. So we can, makakupo na po tayong lahat and let's prepare our heart sa pagpakikinig ng salita ng Diyos. Sa 10 utos po ay nabanggit, honor your father and mother. At yan po ay sinusugan sa maraming talata sa Bagong Tipan na ang sinasabi din, children, obey your parents in the Lord. And then kinote yung honor your father and mother. So kaya po ang ating iglesia ay nagbibigay ng panahon upang bigyang parangal ang mga, ngayon po, May, nanay, next month, mga tatay naman. No, pero dahil araw ng mga nanay ngayon, nakafocus po tayo sa mga nanay. So by this, nais po nating bumati a blessed Mother's Day sa bawat passionate na mother sa ating kalagitnaan and even sa virtual na kasama po natin ngayon. So ang pag-aaral po natin ngayon ay nakafocus sa aklat ng Genesis sapagkat dito po ay ipinakilala sa atin si Sarah. No, ang pangalan pong Sarah ay ang ibig sabihin ay princess.
At ito pong Sarah na to ay walang iba kundi yung asawa ni Abraham. At si Abraham po ay pinangakuan ng Diyos that he will be a father of many nations. At ito pong pananaw na ito ay tumutukoy sa plano ng Diyos ng pagliligtas. So, ang pinaka-main text po ng usapin natin ay makikita natin sa aklat ng Genesis chapter 17 verses 15 to 19. Bagamat marami pong scripture verses ang aking pinagkunan upang maunawaan natin yung pagiging nanay nitong si Sarah. At ang titulo po na ibinigay ko, Sarah, the Princess Mother of Many Nations. So una, tignan po natin yung promise revealed kay Abraham when he was 75-year-old. No, yan po yung nabanggit sa Genesis chapter 12 verse 4. So ano ba yung promise kay Abraham? Sa verse 7 ng Genesis chapter 12, ito po yung makikita natin. Then the Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. Makikita po natin dito sa talatang ito na ang Diyos ay personal na nakipag-ugnayan kay Abraham at ibinigay ang pangako na sila ay magkakaroon ng offspring. No? At yung offspring na to ay bibigyan ng Panginoon ng kanyang lupain. No? Magkakaroon sila ng sariling lupain. So ibig sabihin, mula kay Abraham ay matatayo ang isang bansa. No? So hindi lang anak, kundi bansa ang ipinangako. At dahil sa ugnayang ito, sa pakikipag-usap ng Diyos, makikita natin na ito'y nagtulak kay Abraham upang mag-worship sa ating Panginoon. That's why he built an altar. So ito'y isang seryoso na pakikipag-ugnayan ng Diyos kay Abraham. No, that's why it was led dun sa isang proper way ng response, worship of God. Pero may problema. Sabing ganon sa chapter 11 ng Genesis verse 30, "Now Sarai was barren, she had no child." So, baog. Alam naman natin, no, pag sinabing baog, incapable na siya ay magkaanak. And it was known, bago pa ibigay yung pangako, alam na ganito ang sitwasyon ni Sarai. Sa chapter 15, verse 2 and 3, makikita rin po natin, "But Abraham said," no, kausap niya ang Panginoon, "O Lord God, what will you give me for I continue childless?" Sa verse 3, "And Abraham said, Behold, you have given me no offspring." So even at this point of time, naibigay na yung pangako sa chapter 12 ng pagkakaroon ng anak ni Abraham. Maybe this is after more or less 10 years ang lumipas. Sabi ni Abraham, "Lord, hanggang ngayon, wala pa akong anak. No, nangako ka na magkakaanak ako and yet wala pa. I remain childless." Ngayon, tignan po natin, nung nag-uusap sila ng ating Panginoon, dito sa chapter 15, sumagot ang Panginoon kay Abraham. "And behold, the word of the Lord came to him. And he brought him outside and said," no? So, sabi ng Panginoon kay Abraham, lumabas ka dyan sa iyong bahay, no? Sa tent. "Look toward heaven and number the stars." No? Bilangin mo yung bituin. "If you are able to number them," then he said to him, "So shall your offspring be." No? Magiging ganun kadami ang iyong mga anak. Na-try nyo na po ba yan? Magbilang ng bituin?
No? Minsan yung kumukuti-kutitap, nabibilang mo pa eh. Pero kung tutusin, nung naimbento yung telescope, nakita nila meron pong hindi nakikita na mga bituin pa rin. No? Kaya nga po ang isa pang illustration kung gaano kadami yung buhangin sa dagat, ganun din ang dami ng magiging anak ni Abraham. So multitudes ang ipinangako ng Diyos na magiging mga anak ni Abraham. So mula sa kanya, a nation will be built. At sabi pa sa verse 6, ito yung response ni Abraham, and he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. So ito yung instance na nagda-doubt si Abraham. Sabi niya, Lord, no, almost 10 years na yung lumipas, wala pa rin akong anak. Pero nire-affirm ng Panginoon yung plano niya. Ganyang kadami, no? Inilarawan yung dami ng mga anak. Anong response ni Abraham? Sumampalataya siya. At yung pananampalataya ni Abraham at this time, it was counted to him as righteousness. Yan po yung sinabi sa aklat ng Roma 4:20-22. Sabi pong ganon, si Abraham ang tinutukoy. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang pinatatag ng kanyang pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Lubos na nagtiwala si Abraham sa kayang tuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Sa pagtitiwalang ito, ibinatay ng Diyos ang pagiging matuwid ni Abraham. So bakit naging matuwid si Abraham? Dahil sa pananampalataya sa pangako ng Diyos. Niliwanag po yan ni Apostol Pablo, no? Kung tutuloy natin yung talata dito sa Roma 4, sa 23 hanggang 25, mababasa po natin. Ang salitang ibinatay ang kanyang pagiging matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, no? Hindi lang para kay Abraham, kundi para rin sa atin. So yung church, no? Para rin sa atin yung ganong uri ng pananampalataya. Sabi pong ganon, itinuturing tayong matuwid ng Diyos, tayong sumampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. So the moment na tayo'y sumampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus, na yung ginawa ni Jesus ay kumpletong paraan upang mapatawad ang kasalanan natin, yung ginawa ni Jesus sa krus at yung naging buhay ni Jesus habang siya'y narito sa lupa, ito'y kumpletong kaganapan ng katuwiran na hinihingi ng kautusan upang maligtas ang sinuman. The moment we believe kay Jesus at sa kanyang ginawa, it is counted to us as righteousness. So ulitin ko, hindi tayo papasok sa langit kung hindi ka righteous. Pero, yung righteousness para pumasok sa langit ang isang mananampalatayang katulad natin, hindi tayo ang gumawa, kundi si Jesus. Ngayon, paano na pa sa atin yung righteousness ni Jesus? Kung tayo ay sasampalataya sa sinabi ng Diyos at sa pinagawa ng Diyos kay Jesus. That is the only time na tayo tatanggap ng righteousness coming from our Lord. At dahil dito, pwede tayong pumasok sa langit. Ulitin ko, not because of our own righteousness, but because of righteousness ni Jesus na ibinihi sa atin. Kaya nga po sabi sa verse 25, ibinigay siya upang mamatay dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ituring na matuwid. Pinananampalatayanan po ba natin yan? Yang katotohanan na yan?
Sa lahat ng sumasampalataya, yang pananampalataya mong yaan ang ginagamit ng Diyos upang ikaw ay ituring niya na matuwid. Amen? Just as Abraham did. Nung ibinalita sa kanya, magkakaanak ka at sing dami ng bituin sa langit ang anak mo. Wala pang anak si Abraham, di po ba? At maedad na siya, matanda na. Pero dahil sinabi to ng Diyos, when he believed, it was counted to him as righteousness. So ang counterpart ng ganong faith, yung ginawa ni Jesus sa krus, tinubos ang kasalanan natin, nabuhay na muli siya, para tayo ay maging matuwid, sumasampalataya ka ba? Kung sumasampalataya ka sa ginawa ni Jesus, then you will be counted as righteous before God. Amen? So, ang mga relihiyon po, ang inaalok nila, magpakabait ka, gumawa ka ng act of righteousness para tanggapin sa langit. Pero tandaan natin, it can never be. Hindi ganun ang paraan ng kaligtasan. It is the righteousness of Jesus ang nakapagliligtas sa atin. So at this point of time, si Abraham, he believed God and it was counted to him as righteousness. Ngayon, para maganap yung naisin ng Panginoon, ipinaunawa yung human responsibility. Dito, sa bahaging ito, yung particular role, pinakita. At dito makikita natin yung human initiative ni Sarah and then God's sovereignty. So tingnan po natin, nung nalaman ni Sarah, dahil nga asawa to ni Abraham, no? Dahil nalaman niya, may plano ang Diyos. Magkakaanak pala tayo. Si Sarah po, nag-atubili para yung pangako at plano ng Diyos mangyari. So ano ginawa ni Sarah? Dahil naiinip na, gumawa siya ng sarili niyang paraan para magkaanak si Abraham. Hindi madali ito. Ibibigay mo yung asawa mo sa iba para magkaanak. Hindi madali yun. Pero sa kultura ng henerasyon ni Abraham at ni Sarah, maraming gumagawa nito. Ito po yung nangyari sa chapter 16, verse 1 to 4. Now Sarai had a female Egyptian servant whose name was Hagar. And Sarai said to Abram, Behold, now the Lord has prevented me from bearing children. So parang sa tono ng pananalita ni Sarai, kasalanan pa ni Lord. No? Kasi hindi siya binibigyan ng anak. Ngayon, ito yung naisip ni Sarai. Go into my servant. It may be that I shall obtain children by her. Sa kultura po ng panahon nila, pag hindi magkaanak ang babae at meron siyang alipin na trusted niya, yung alipin na to, pag nagkaanak, yung magiging anak nung alipin niya ay ituturing niya rin na anak. No? Ituturing na nilang anak. Kasi nga po, ang mga alipin noon, ang tingin ay property. Sila'y bahagi ng kanilang sambahayan. Kaya kung incapable yung babae, ito na lang. Meron tayong alipin dito. Sa pamamagitan niya, pwede kung magkaanak. Pwede tayong magkaanak. So gano'n naisip ni Sarah o ni Sarai at this time. Yun ang pangalan niya. Anong response ni Abraham? Sabing ganon, and Abraham listened to the voice of Sarai. Mukhang matalinong ang desisyon niyo. Total, ginagawa naman ng karamihan. So, pwede na yon. Pumayag si Abraham. Sa verse 3, makikita natin, so after Abraham had lived 10 years in the land of Canaan, took Hagar, the Egyptian,
and then gave her to Abram as a wife. So si Hagar, from servant, she became wife. At sabi sa verse 4, and she conceived. No, nagkaanak sila. Kaya nga po dito sa Kawikaan 14, 12, ito po yung paalala sa atin. Maaaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid. Ngunit kamatayan pala ang dulo nito. There are ways that seems right unto man. No, kala mo tama na, kala mo yun na. Pero ang dulo pala nun, kapahamakan. Sa Kawikaan 12, 15, ang akala ng hangal ay palagi siyang tama. Ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. So, si Sarah po nagkaroon ng maling desisyon. Bakit? Hindi siya nakinig. Hindi siya nakinig sa paraan ng Diyos. Gumawa siya ng sarili niyang paraan upang mangyari yung kalooban ng Diyos. Minsan po, may mga asawa tayong babae ganyan, agresibo. No? Yung lalaki nagpaplano pa lang, uunahan ka na. Ganito gawin natin. No? Kasi minsan naman po, may problema yung lalaki, ayaw kumilos. No? Analyze ng analyze. At ka-analyze, napaparalyze. No? Kaya po, yung mga babae, pinangungunahan na yung lalaki. No? So dito po, si Sarai, pwedeng ganun ang sitwasyon eh. No? Tingin niya, walang ginagawa si Abraham. So, eto, yung alipin kong si Hagar. Kaya lang, hindi ganun ang plano ng Diyos. Ito po yung plano ng Diyos. Sa chapter 17, verse 15 to 16, muli nag-uusap si Abraham at ang Panginoon. Take note ang Panginoon, si Yahweh, nakikipag-usap kay Abraham. No? Dito pinapakita yung authority na meron ng lalaki. No? Headship, male headship. But hindi dumidirekta si Yahweh kay Sarah. Kasi nga po, dito po pinapakita yung role ng lalaki, no, as superior sa kanyang asawang babae. Tingnan po natin. So ito po yung sinabi sa verse 15. And God said to Abraham, as for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her, and moreover, I will give you a son by her. I will bless her, and she shall become nations. Kings of peoples shall come from her. Dito makikita natin na nung tinawag si Sarai, no, ibig sabihin ng Sarai, princess. Pero pinalitan, Sarah, no, na ang ibig sabihin, yung pagiging prinsesa niya ay mayroong koneksyon dun sa plano ng Diyos na siya ang maging daluyan ng isang bayan na pinagpala ng Diyos. No? Pinalitan yung pangalan niya. At ganun din si Abram. No? Abram ang pangalan ng Abraham na kilala natin. Pero bago siya maging Abraham, Abraham is the father of many nations, Abram ang pangalan niya. Ano, again, yung pangalan po ay mayroong prophetic significance sa buhay ng mga taong ito. No? Kasi may plano ang Panginoon. At kapag may plano ang Panginoon, yung buong buhay mo, inilalaan para isakatuparan o maging bahagi ng ginagawa ng Panginoon. Kaya may pagpapalit ng pangalan. So ito yung plano ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ni Hagar, ang pagdating ng anak nila na magiging founder ng nation na itatatag ng Diyos. Nung una pa nga si Abraham, sabi niya, meron akong matapat na alipin. No? Akala ni Abraham,
yung matapat niyang alipin ang magiging tagapagmana niya. Pero sabi ni Yahweh, hindi siya. Mula kay Sarah ang gagawin kong tagapagmana. At yun po yung sinabi dito ni Yahweh. Nung sinabi yan ni Yahweh kay Abraham, makikita natin dito sa sumunod na bahagi, mayroong mga personal observations si Abraham at si Sarah. Hindi sila nagdududa sa Diyos, kundi nagdududa sila sa kalagayan nila. No, meron silang doubt on their physical limitations. Sabing ganon sa chapter 17 to 19, kung tutuloy natin tong talata na to ng pakikipag-usap ni Yahweh kay Abraham, then Abraham fell on his face and laughed. Take note, laughed. Pinagtawanan niya yung plano ng Diyos. And said to himself, shall a child be born to a man who is 100 years old? Shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? Pero ano sabi ng Diyos? God said, Sarah, your wife, shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. Isaac means laughter. Doon ibinatay ng Panginoon yung pangalan ni Isaac. Kasi yung tugon ni Abraham, natawa siya. Parang ridiculous. 100-year-old na ako, magkakaanak pa ba ako? Yung asawa ko, 90-year-old. Di ba parang? Kaya natawa na lang si Abraham. Parang Pilipino, no? Pag hindi niya maintindihan, tumatawa, nagkakamot ng ulo. Dito ata galing yung ugali natin yan. So si Abraham, he laughed. Pero kinonfirm ng Lord, I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him. So, pinagtitibay ng Panginoon mula sa magiging anak ni Sarah, yung tao na kung saan makikipagtipan ako sa kanya. Hindi lang si Abraham, si Sarah din. Tignan niyo yung response niya. Sa chapter 18, verse 11 to 14, the Lord said, so again, si Lord ang nakikipag-ugnayan sa kanila, I will surely return to you about this time next year, and Sarah, your wife, shall have a son. So dito, nagbigay na ng date ang Panginoon. No, magwa 100 na si Abraham, magna 90-year-old na si Sarah, and then sabi ng Panginoon, nung pagbisita sa kanila, next year, magkakaanak na kayo. Now Abraham and Sarah were old, advanced in years. The way of woman had ceased to be with Sarah. So hindi na talagang magkakaanak Imposible na. Sa kakayanan ng tao, sa regular na nangyayari sa mga tao, yung edad na yon, hindi na talaga pwede magkaanak. So na-overheard ni Sarah yung pag-uusap ni Lord at nitong ni Abraham. No? Kasi ang Lord sa anyong anghel nakipag-meeting kay Abraham at this time. At narinig ni Sarah, no? Minsan ganyan ng babae, no? Osi. Hindi naman kausap, pero yung tenga nandun sa so, ganyan din si Sarah, no? Ganyan yung lahi ng mga babae. So, Sarah laughed to herself, saying, after I am worn out, and my Lord is old, shall I have pleasure? No? Kasi nga, si Sarah at her age, wala na yung pleasure. Yung to have sex, wala na yun. Ganun po pala, pag umiidad ka na, nawawala na yung pleasure. Na minsan, akala natin, yun ang pinakamasarap na bagay sa mundo. Yung pleasure ng sex. Pero tandaan nyo, lumilipas yan. Hindi yan totoo. At dito, nag-expire na yung ganong pleasure. Kaya nga, yun ang tanong
na ni Sarah sa sarili niya. No? Shall I have pleasure? Ang Panginoon, sinagot yung takbo ng isip ni Sarah. Sabi ng Panginoon, is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you about this time next year. And Sarah shall have a son. So talagang pinagdidiinan ng Panginoon, Sarah will have a child. Magkakaanak siya. Ito po ang napakagandang bagay sa Panginoon. Pag nangako siya, kaya niyang tuparin yun. Sa tamang oras na tinakda niya. No? Wag lang nagmamadali. No? Si Sarah kasi inunahan si Lord eh. Kaya sandamakmak na problema yung dumating sa lahi niya. Pero dito, kino-confirm ng Panginoon, mangyayari pa rin yung kalooban ko. Even sa kahinaan ng kanilang mga pangangatawan. Mukhang imposible na yon, pero next year, sabi ng Panginoon, yung date. So promise, realize. So at the age of Abraham, at 100, Sarah at 90, after 25 years, naganap yung pangako. Tagal nag-antay, ano? Ito po yung katuparan sa chapter 21 verses 1 to 7. The Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did to Sarah as he had promised. Tapat ang Panginoon. Pag sinabi niya at gagawin niya. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the time of which God had spoken to him. No, talagang on time ang Panginoon. Actually, pag kumilo si Lord, hindi siya delayed. Hindi siya nauhuli. Hindi rin siya nauuna. Kundi palagi siyang sumasagot sa tamang oras. Amen? Hindi malilate si Lord sa kanyang plano at kalooban. Pero dapat matuto tayo ng tinatawag na God's timing. Amen? Wala ka pa bang anak? Pero plano ni Lord na magkaanak ka, God's timing. Hindi ka pa ba napopromote sa trabaho mo, ang sipag-sipag mo? Hindi napapansin yung mga ginagawa mo? Tandaan nyo, there is always God's timing. Kung plano at kalooban niya ng Diyos, wait on God. Kasi darating yon sa tamang panahon. Amen? Patuloy mong gawin yung ipinagagawa ng Panginoon, yung mga maliliit na bagay sa tingin mo. Pero minsan yung pag-aantay po natin, yun ang paraan ng Diyos upang hubugin ka. Ihanda ka doon sa pagdating ng kanyang ipinangako. May mga instance hindi dumadating yung hinihiling natin kaagad, kasi hindi ka pa handa. Amen? So, huwag ka mainit. Huwag mo pilitin kung hindi pa oras. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. So, nangako ang Panginoon, 75-year-old siya, and then natupad yung pangako sa age niya na 100. Hindi madaling magantay. Di po ba? Yun lang, magantay ka ng jeep eh. O kaya umalis yung van, no, para mapuno. Pag naiinip ka, ano ginagawa mo? Di ba? Minsan naglilibang tayo. Gumagawa ka na ng kung ano-ano. Mahirap yun. Genesis chapter 18 verse 14, tandaan po natin ito. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon. At si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki.
Isipin po palagi natin yon, walang mahirap na bagay sa Panginoon. Basta kalooban niya. Maski hindi kaya ng tao, maski hindi mo kaya, basta kalooban niya, mangyayari yun. He can go beyond our limitations. He can go beyond our weakness. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag ka lang magmadali. May God's timing eh. Lord, ba't hindi pa naboborn again yung mga mahal ko sa buhay? Minsan napapaisip akong ganun eh. Baka mamaya pag naborn again yan, ikaw naman yung maging matigas ang ulo. God's timing. Pero ito po, paalala. Kung timing na ni Lord, tapos hindi mo pa ginagawa yung tama, minsan delikado din. Dahil naiiwan tayo. Minsan may gusto nang gawin ng Panginoon, may ginagawa na ang Panginoon at hindi ka tumutugon ng tama. Baka ikapahamak mo yan. Nung si Noah, in-announce niya yung pagdating ng flood, anong sabi ng tao? Tsaka na lang, papakasal pa ako eh. Tsaka na lang, may handaan pa eh. Sabi ni Noah, akyat na kayo sa arko. Yung mga hindi tumugon, napahamak sila. Namatay sila. Sa Sodom and Gomorrah, ganun din. Si Lot, sinasama niya yung mga tao para lumikas. Binibigyan niya ng babala sa galit ng Diyos, sa puot ng Diyos. Yung mga tao, ano ginawa? Hindi rin naniwala. Yung timing ng Diyos dumadating. Pero kailangan mong tumugon ng tama. Kailangan mong kumilos kung kailangan ng kumilos. Kasi para sa'yo, baka mahuli na ang lahat. Kaya ngayong pagbabalik ng Panginoon, di po ba parang ang tagal-tagal? Anong sabi ni Apostle Peter? Kaya hindi pa bumabalik si Lord kasi binibigyan pa niya ng pagkakataon yung mga hindi pa lumalapit sa Kanya. Ngayon, kung dumating na yung timetable ng Lord na kailangan na siyang bumalik at hindi pa tumutugon itong mga taong ito, then, kapahamakan ang nag-aantay sa kanila. Yung kabubukas mo, nahuli ka na sa biyahe. Sa Hebrews 11, verse 11 to 12, ito po yung kalagayan ni Sarah particularly. Sabi sa verse 11, by faith Sarah herself received power to conceive even when she was past the age. Di ba? Matanda na talaga eh. Since she considered him faithful who had promised. Take note. Nakita natin kanina, si Sarah gumawa ng sarili niyang paraan para magkaanak yung asawa niya, si Abram. Pero hindi pala yun ang paraan ng Diyos. Si Sarah agresibo para matupad yung plano ni Lord. Pero hindi pala yun ang paraan ng Lord. Pero sa kabila ng pagiging agresibo siya, nananampalataya siya sa Panginoon, magkakaanak kami. Kaya lang, yung initiative ni Sarah, hindi pa sablay. Ano po? Pero sa kabila ng sumasablay siya, yung tiwala niya sa Panginoon hindi nawawala. God is faithful when He promised. Amen? Sumasablay ka man ngayon, may mali ka mang desisyon, nawawag mawala sa kalooban mo, matapat ang Diyos. Amen? Therefore, from one man, and him as good as dead, were born descendants as many as the stars of heaven, and as many as the innumerable grains of the sand by the seashore. So, nangyari yung kalooban ng Diyos eh. Walang nakapigil doon. Naganap yung mga bagay na yon.
ano ba yung sinabi sa kanila dito sa verse 16 ng Genesis chapter 17? Siya'y aking pagpapalain at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. No? Nag-uusap si Abraham at ang si Yahweh. Siya'y aking pagpapalain at siya'y magiging ina ng mga bansa, ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. So, natupad yun. Kasi plano ng Diyos. Yung plano ni Sarah, sablay. Pero hindi nawala ng confidence si Sarah sa Panginoon. Kaya naman, ginamit pa rin si Sarah upang mangyari yung kalooban at plano ng Diyos. Sa aklat ng unang Pedro, 3:5-6, ganito pa inilarawan o ipinakilala si Sarah. Sabing gano'n, for this is how the holy women who hope in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands. So, dito po ipinapakilala si Sarah. Siya ay nagpasakop sa kanyang asawa, si Abraham. Kaya nga po, naging agresibo siya. Kasi gusto niyang yung asawa niya maging bahagi ng plano ng Panginoon. Kaya sabi niya sa asawa niya, sabi ni Sarah kay Abraham, yun na lang, servant ko, asawahin mo. Masakit yun sa isang babae, yung ibigay mo yung asawa mo sa iba. Pero dahil nagpapasakop siya kay Abraham at naniniwala siya sa plano at kalooban ng Diyos, then yun ang paraan niya. Submission. Even to the point na masasaktan siya. Sa Wikaan 31:30, ito po yung pinaalala sa atin. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Kung hahanap ka ng kagandahan sa babae, mga binata, yung mga babae, ganito kayo dapat magpaganda. Dapat may takot ka sa Panginoon. Amen? Kasi yun ang totoong kagandahan. Nandoon ang magandang buhay na nag-aantay sa magiging asawa mo kung ikaw ay may takot sa Panginoon. Kasi gaano man kaganda yung babae, kung walang takot sa Panginoon yan, masisira rin yung buhay niya. Diba? Ang dami nating nabalitaan, mga artista, ang gaganda, ang gagwapo nagpakasal. Pero may mga ugali palang hindi maayos. Tingnan niyo yung resulta. Ang ganda nung kasalan, pero ilang buwan lang naghiwalay. Ngunit makikita natin na ang pagpapamilya nagiging matagumpay kapag yung babae may takot sa Panginoon. At yung pagkatakot sa Panginoon, yung babae na gumagalang sa Panginoon, nirerespeto niya ang Panginoon, ito po yung babae na talaga namang magiging mahusay sa pagpapamilya. Maski sa pagpapalaki ng anak, magiging maayos din siya. Kaya nga po ang totoong kagandahan, makikita yan dun sa kanyang kalooban na meron siyang pagkatakot sa Panginoon. Amen? As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. At sabi pong ganon, and you are her children, if you do good and do not feel anything that is frightening. Si Sarah po hindi siya natakot na maglihi at her age na 90-year-old. Ito nga po, yung sa 1 Peter chapter 3, verse 6 and 7, di ba nakita natin, tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham.
No, talagang grabe yung submission. Pero tingnan niyo yung verse 7, yung sumunod dito sa talata na to. Sa gayon ding paraan, kayong mga lalaki, ano daw dapat gawin? Unawain ninyo at pakitunguhan ng may paggalang ang inyong asawa, tulad sa mas mahinang kasangkapan. So kung mayroong kahinaan yung asawa mo, mga lalaki, samahan mo siya. Ibigay mo ang hilig niya. Kung ito na may makakatulong, huwag mong ipagkait. Huwag mong ipasa sa iba yung responsibilidad. Di ba? Yan yung sinasabi. Tinawag ni Sarah ang Panginoon si Abraham, pero si Abraham, ang turing niya sa asawa niya, tulad ng isang mamahaling babasagin na kagamitan. Kaya ingat na ingat siya. Pinuprotektahan niya. Hello? Sila'y inyong kapwa, tagapagmana sa kaloob na walang hanggang buhay. Gawin ninyo ito at walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Pansinin niyo po, mga asawang lalaki, di ba hindi masaya ang buhay natin pag hindi masaya si misis? Di ba? Lagi mo naririnig yung kung ano-ano. Konting ginagawa mo lang, pinupuna ka. Ang dami ng kwento. No? Kaya nga po sabi ng iba, a happy wife is a happy life. Yan daw po ang style. Ganun talaga mataas yung emosyon nila . No? May mga physically, may mga kahinaan sila. Hindi ibig sabihin nito na sa lahat ng area mahina ang babae. No? Marami silang kakayanan na hindi natin kaya bilang lalaki. Can you imagine yung monthly period nila, tiniis nila yun . Tayo, isang beses lang yung tuli sa atin . Sila, every month, nagtitiis. Di ba? Kita niyo yung training nila. Hello? Pagka nagbuntis yan, 9 months. Hello? And then, paglabas ng bata, di ba? Hello? May kakayanan sila na wala tayo bilang lalaki. Pero dapat nakaalalay tayo sa kanila. Dahil dinisenyo ng Diyos ang katawan ng lalaki na malakas, matikas. Kaya pagka magbubuhat, ikaw na magbuhat ng pinakamabigat. No, wag mo nang pabayaan yung asawa mo na nagkakandakuba na ang laki na ng muscle sa leeg. Kasi pinapasa. Ahatin yun. Pagka physical work, ahatin yun. Hello? Hello, mga lalaki. Pero dapat pakainin nila tayo ng masarap. Dapat bihisan tayo ng damit na mabango. Di ba? Dapat masaya tayo pagka matutulog na. Huwag na tayo kausapin pag tulog. Di ba? Irespeto nyo yung mga panahon ng pamamahinga. May umaangal. Si Sarah po, tandaan nyo, naging matapang siya. Sa kabila ng kahinaan niya, sinikap niyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumablay siya, oo. Pero nakita natin, hindi nawala yung pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya nga po, sa summary, promise revealed, no? Meron ditong information, divine sovereignty, Abrahamic blessing, yung usapin dyan. Sarah knows God's promise to her husband. Mga asawang babae, alam nyo ba yung plano ng Lord sa asawa nyo? Kung alam nyo, paano kayo nagpa-participate?
Si Sarah, nag-participate siya. Kaya lang nung una, sablay. No? Pero kita natin, no? Gusto niyang maganap yung plano ni Lord sa buhay ng asawa niya. Kaya hanga ako sa asawa ko eh. No? Sabi niya, ayokong yung sakit ko ang maging dahilan para yung pagkatawag mo sa Panginoon mapigilan. No? Talagang all out ang support niya. Particular role, human responsibility. Dito naman, importante yung Sarah's calling. Ano ba talaga yung pagkatawag ng Diyos? Ano ba pinagagawa ni Lord sa'yo? Sarah took initiative to be part of God's plan. Tandaan niyo po, maski sa bahay niyo, o mga babae, makinig kayo, mga nanay, maski sa bahay niyo may plano si Lord. Tanong, ano yon? Alam mo ba? Ginagawa mo ba? Si Sarah, ganun eh. Hindi mo kailangang mag-full-time sa ministry. Hindi mo kailangang maging mahusay na teacher, abogado, or whatsoever. Kung ikaw ay nanay, may plano ang Diyos sa pamilya nyo, maging bahagi ka nito. Amen? At yung mga papasok sa pag-aasawa, kapag nag-asawa kayo, handa ba kayong magpasakop sa ipagagawa ng Diyos sa asawa niyo? Hello? O pag nag-asawa ka, gusto mo ikaw pa rin ang masunod. Kung babae ka, hindi ganon. Kaya nga kung pipili ka ng mapapangasawa, mga babae, makinig kayo, dalaga, kung pipili ka ng mapapangasawa, make sure na magiging bahagi ka ng buhay ng mapapangasawa mo. At habang hindi pa kayo kasal, pwede kang mamili ng makakasama mong lalaki. Yung bang lalaki na to, tinutupad niya yung plano ng Diyos? O lumilihi siya sa plano ng Panginoon? Ang pinakamasarap sa buhay ng tao, yun bang nagagawa mo yung kalooban ng Diyos? Nagiging bahagi ka ng plano ng Panginoon. Ito po yung pinakamataas na dahilan ba tayo nabubuhay sa mundo. Yung pagsunod sa panawagan ng Diyos. Particular role. Personal reservations. Dito po, hindi po kailangang malakas ka, mahusay ka, pinakamagaling ka para gamitin ni Lord. Even in our frailty, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Si Abraham, si Sarah, may mga sablay sa buhay. And yet, nagpatuloy sila sa Panginoon. Sarah recognizes her physical limitations. Mga kababaihan, siguro kasama ko na rin yung mga kalalakihan. Kung may kahinaan tayo, tanggapin mo na. Huwag mo na itago. Huwag mo pagtakpan. Kasi yung baho mo, lalabas din yan. Parang utot. Lalabas yan. Maaamoy yan eh. Hello? Alam niyo po yung ibig ko sabihin? Pero kung may kahinaan ka, pag lumabas yan, matutulungan ka ng iba. Aamuyin nila yan. Diba? Kasi kung itinatago mo yung kahinaan mo, pinagtatakpan mo, paano ka matutulungan ng iba? Yung mga taong nagmamahal sa'yo. Maski yung anak mo, minsan, kailangan kanyang tulungan sa kahinaan mo. May mga bahagi ng buhay mo na ipinapakita ng Diyos, hindi mo kaya. May mga tao sa paligid mo na sila yung magiging tugon para maisagawa mo yung plano ng Diyos sa inyong buhay. Huwag kang matakot sa kahinaan mo. Harapin mo yan. Humingi ka ng tulong kung kailangan. Kailangan mo yun.
Si Sarah, tinanggap niya yung pagkakamali niya. Kaya po, ginamit siya ng Panginoon. Promise, realize, ito yung po yung implementation, divine immutability, God's faithfulness ang nakita natin dito. Sarah was not defeated by fear, but had faith. Huwag ka matakot. Kung alam mong plano ng Diyos yan, have faith. At makikita mo mangyayari yung kalooban ng Panginoon sa paraan na hindi mo inaasahan. Kasi kalooban niya yan. Amen? Kaya nga po, as an application, promise revealed, dream with God. Share God's word to your children, mga nanay. Particular role, dedicate your life for God. Tulad ni Sarah, no? Talagang, Lord, sa'yo na. Mangyari yung kalooban mo. Guide your children to know God's will. Mga nanay, yan trabaho natin. Yung mga anak na pinagkatiwala sa atin, tulungan mo sila na maunawaan yung kalooban ng Diyos. Personal reservations, eto po, sabi ko kanina, doubt yourself, but not God. Okay lang ma-expose yung kahinaan natin, pero tandaan mo, tapat ang Diyos. Di ka niya iiwan, di ka niya pababayaan. Show God's ways in fulfilling His promises. Pakita mo sa mga anak mo, ganito kumilo si Lord. May nakita po akong nanay no? Nung wala silang may pambayad sa electric bill, tinawag niya mga anak niya, anak, pray tayo. Kailangan ng bayaran yung electric bill, pero wala tayong pambayad, pray tayo. Pray sila. And then time come, gulat sila. May nagbigay sa kanila ng pambayad sa electric bill. At nakita ng mga anak, ganun pala yung paraan ng Diyos. Minsan ipakita natin Pakita natin sa mga anak natin paano tayong may kahinaan, pero dumidepende tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi yung nagpe-pretend ka, hindi anak, kailangan masaya ka, kailangan positive thinking. Huwag mo sabihin wala tayong pera. Wala na ngang pera Kaya yung anak mo natutong magsinungaling, nabubuhay sa ilusyon. Hayaan mong makita yung kahinaan and then lumapit kayong pareha sa Panginoon. Pakita mong malungkot ka, nasaktan ka, hindi ka masaya pero nagtitiwala ka sa Panginoon. Okay lang yun. Promise, realize, ito po, declare God's goodness. Lead your children to appreciate God's work. Minsan yung mga bata, hindi sila conscious kung paano kumikilos ang Diyos. Bilang mga magulang na may takot sa Panginoon, kailangan nating ipakita sa anak mo, anak, tumingala ka. Importante po ang role ng nanay, importante rin ang role ng tatay. Sa marami pong pag-aaral, kaya mayroong mga dysfunctional na family o pamilyang wasak. Kasi nga po, si tatay, hindi niya ginagawa yung dapat niyang gawin. Or si nanay, hindi niya rin ginagawa yung dapat niyang gawin. Kaya po may mga dysfunctional na family. Si Sarah po, he is the princess mother of many nations. Ang bayan na itinatag ng ating Diyos, ipinakita niya na yung pangako niya kay Abraham na isa katuparan dahil may babae na ginamit. Ito si Sarah. Ganun din, sa buhay natin, may mga babae na ginagamit ang Panginoon upang makumpleto natin, ma-appreciate natin yung kakumpletuhan ng buhay. Kaya nga po sa araw na to, let us appreciate yung ating mga mothers na yung sinapupunan nila, ito yung ginamit ng Diyos para mabuhay tayo. At habang lumalaki tayo, may mga tao na ginagamit sa atin upang maging nanay sa buhay natin. They care, they love us,
Sinisita nila tayo, pinagagalitan nila tayo. Pero kaya nila yung ginagawa dahil sila ang inilalapit ng Diyos para maging mga nanay natin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa mga bagay na to. Let us appreciate the goodness of God. Pwede po bang tumayo tayong lahat? I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And of your voice, you have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a brother. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived the goodness of God. All my life you have been faithful. All my
Father God, thank you. Thank you so much for your goodness. Sa kabila ng aming pagiging makasalanan, sa kabila ng katigasan ng ulo namin, sa kabila ng may mga pagkakataon na naiinip kami sa iyong timing at gumagawa kami ng sarili naming paraan na ikinakapahamak din naman namin. But still, Lord, nakikita po namin yung kabutihan mo. At isang paraan mo upang maranasan namin ang kabutihan mo, binigay mo ang mga ina sa aming mga buhay. Sa iba't ibang paraan, dumating sila. Karaniwan sa kanila, ginamit mo sa aming kapanganakan. At yung iba sa kanila, habang kami ay nagpapatuloy sa buhay na ito, nakasalubong namin sila, nakilala namin sila. Sila na nagpapakita ng kalinga, nagbibigay ng payo, sa kahinaan namin, sa kakulangan namin, naroon sila. Nagsasakripisyo, bagamat hindi nakikita ang kanilang karaniwang mga ginagawa, nagtitiis sila. Sila ang namamagitan para maging maayos ang aming pakikitungo sa aming mga ama. Lord, nakikita mo yung aming mga ina at ipinagpapasalamat namin sila sa inyo. Salamat sa naging buhay nila. Salamat at nakialam sila sa amin. At sa pamamagitan nila, Panginoon, naging maayos yung aming pamumuhay. Kaya naman, Panginoon, nararapat lamang na ang mga ina ay bigyan namin ng parangal. Bigay namin ang nararapat na paggalang sa kanila. Ang mga ina ng aming mga anak, tunay nga na dapat naming kalingain, protektahan, at pasayahin. Ngunit higit sa lahat, ikaw ang maghari sa kanila. Ikaw ay magpakilala sa kanila upang yung pagkatakot sa iyo ay manatili sa kanilang kalooban. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Kaya naman, Panginoon, ang dalangin namin sa aming mga ina, nawa mas makilala ka pa nila upang maranasan nila ang pag-iingat mo, ang proteksyon mo, at upang sa kanilang mga pagdidesisyon ay maging matalino sila. At sa kanilang mga asawa ay magpasakop sila na hindi nawawala ang kanilang pag-asa na mula sa iyo. Panginoon, itinitiwala namin sa iyong mga kamay ang mga ina, particularly dito sa Gospel Coalition Church. Salamat sa buhay nila. Panginoon, pagpalain niyo ang mga nanay na ito at nawa makapagtaguyod sila ng isang pamilya na kung saan katuwang ang kanilang mga asawang lalaki upang ganapin ang kalooban mo. May you produce a godly family dito sa aming iglesia, Panginoon. Panginoon, salamat sa buhay nila. At nawa,
patuloy na kayo rin ang kumatugon sa kanilang mga pangangailangan. May you give them wisdom, strength, perseverance, as you surround them with your love, surround them with your care, surround them with your promises, surround them, O God, with your presence. Protect them, Lord God. Panginoon, pinapanalangin po namin sila sa iyo. And we appreciate, Panginoon, etong mga nanay na kasama namin dito sa iglesia. Thank you so much. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Everybody say and agree. Amen. Pwede po ba umupo tayo? Dali po. Bago po pala tayo mag-upuan. Let us have yung benediction and then mamaya po ay meron po tayong program sa mga nanay. Sige po, pwede po bang taas natin yung kamay natin as we acknowledge yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa ating iglesia na ipinagkatiwala ng ating Panginoon, itong iglesia na to ay pagmamayari ng ating Panginoon at tayo ay napagkatiwalaan. Sa iglesyang ito, dumadaloy ang biyaya, pagpapala, kahabagan ng Panginoon. Ganon din ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang pag-ibig mula sa Panginoon na naipapadama natin sa bawat isa. Dumadaloy din ang kapayapaan at kagalakan habang tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Nawa, as we continue in this journey of life, in this journey of faith, towards our God, our Savior, may the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of God be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.